Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli. Si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Sa ating lahat po mga katambay, sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan na po natin mga katambay, umpisahan na po natin. Nung mga nakaraan po, di ba? Putok na putok po sa mainstream media, sa social media, yung ginawa po sa ating Vice President, di ba? Yung kanyang paglalabas ng sama ng loob sa pamilya Marcos, yung paggamit po sa kanya, lalong-lalo po sa politika, di ba? At sa kabila nun, talagang kung ano-ano na po paratang ang ginawa po sa kanya, lalo po sa institusyon ng Kamara, di ba? At napakarami. Mismo ang anak ng Pangulong Marcos, ang kanyang junior, si Sandro Marcos Jr., di ba? Ay talagang pati ang kanyang mental issue ay nilagyan po ng issue po na parang may something daw po ang Vice President. Yung po yung sabi nga, kailangan daw po magpatingin about sa mental issue mga katambay o mental health ng Vice President. At sumagot naman po ang Vice President, di ba? Tinatanggap niya lahat ng klase ng test. Lalo-lalo na po daw ang droga at sabay-sabay po silang magpa-drug test din, di ba? At talagang live po ito gagawin. Live! Live po sa taong bayan, mga katambay, ang gagawin. Pero sa kabila, may sumagot naman po, mga katambay. Nanguna na po. May nanguna na po. Siyempre po, magpapahuli po ba ang kapatid po ng ating Vice President, si Pulong, tumatakbo pong congressman o representative sa kanilang lalawigan, siyempre po sa Davao City. At ang kanyang katunggali, ang sinasabi po na kritiko rin ng mga Duterte. At pilit din po ito, nakikita natin. At pilit din po nito na talagang sinisiraan ng mga Duterte, di ba? Ito po ay kasama sa grupo po ng institusyon ng Kamara mga katambay. Ito po si Nograles po, I think Migs Nograles. Painggan po natin ang balita. Pero meron din po sagot din doon ang ibang congressman mga katambay doon po sa hamon ng Vice President. Dalawa po yung paikinggan natin. Ito, umpisahan po muna natin si Pulong at si Migs Nograles po. At komentuhan po natin. Hindi naman kailangan di ba? Kung ikaw kandidato ka, wala kang tinatawag na kandidato ng batang test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. And huwag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre, titingnan din ninyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments na will serve in their constituents. Nagtungo sa isang diagnostic center sa Mandaluyong City kaninang alauna ng hapon si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ito ay upang muling sumailalim sa hair follicle test bilang tugon sa hamon ng kapatid na si Vice President Sara Duterte at EPB Party List Representative Attorney Margarita Migs Nograles na sabay-sabay silang magpa-test sa Davao City. Pero sa halip na magsabay sila sa Mandaluyong City na piniling magpa-test ni Pulong. Ayon kay Congressman Duterte, ito na ay ikatlong pagkakataon na sumailalim siya sa drug test. Buwan ng Agosto ang huling pagpapatest nito na siyang Yan po mga katambay, sinagot na po at drug test na po sa hair follicle hair test po. Ang dalawa, si Migs at si Pulong. At ito po yung pangatlong beses na pong ginagawa ni Pulong, mga katambay, ni Congressman Pulong, Paulo Duterte. Ito naman po sagot nung mga sinasabi pong mga kapit-apitagan po sa institusyon ng Kamara, mga katambay. Sa pangunguna po ni Congressman Suarez, mga katambay. At yung sinasabi po nilang mga goons daw po. Imbis na young guns, naging goons na mga katambay. Talaga yung mga kababayan natin, kung ano-anong bansag ang ginagawa eh. First of all, you have to commend the legislative work the young guns have done for the 19th Congress. Kita mo naman, alas 2 na ng umaga, hindi sila umaalis. Very active sila pagdating sa committee hearings, pagdating sa floor deliberations. I hope I can say the same about certain congressmen Tatawa si Kama. who seem Active. to forget that they're congressmen and not show up for plenary work. But the young guns have always been there, working tirelessly for their district, representing the people that elected them into office. So, I think that's an unfair statement pagdating po sa kanila. Now, with regards to the second item, yung challenge, ako napakaganda ng challenge na sinabi ni Pao. You know, unang-una, ang pinakamaganda, take the oath challenge at
at humarap ka sa good government challenge. That's the best challenge. Dahil what we're after here is the truth. What we're after here is coming up with the proper legislation to strengthen the institutions of government and to make sure that the people's money is being spent and spent properly. Ayan, nakita niyo po, mga tambay. Ang mga young guns daw po, o young guns, mga tambay. Young guns. Ay talagang inuumaga raw po, mga tambay, sa pagtatrabaho po sa institusyon ng Kamara, mga tambay. Inuumaga, hindi natutulog. Di po ba yan ang side effect ng mga nagdodroga? yung mga active na active po, di ba? Pagka high ka sa gamot, yan, napakalakas mo. Hindi ka natutulog. Talagang believe din ako kay Congressman Suarez. Talagang sinasabi niya nga good governance daw po. Good governance yung kanilang institusyon. Mga katamay, paano magiging good governance ang inyong institusyon? Single out lang ang ginagawa niyong mga pag-iimbestiga. Di ba? Halatado kayo. Ginagawa niyong tangat bobo mga Pilipino. Di ba mga katambay? Paano mo sasabihin mo na dapat imbestigahan lalo yung pera ng taong bayan, yung money of the people? Di ba? Paano yung inyo? Di ba? Nasaan na yung investigasyon naman sa inyo? Yung sa inyong MOE, di ba? Yung extraordinary nyo, di ba? Na yung mga expenses nyo na ang tanging ginagawa nyo lang doon sa mga liquidation nyo, yung mga certification lang. Di ba? At nasaan na rin po yung pag-iimbestiga natin sa Pangulo ng Pilipinas na sobrang dami po ng confidential fund yan, saka Intel fund. Kaya hindi po kayo naging fair, saka talagang lalo lang kayong nakikita ng mga Pilipino na talagang sobra po kayong mamulitika sa panahon ng bagong Pilipinas. Talagang gusto nyo lang po talagang pabagsakin ang isang Vice President Sara Duterte. At alam nyo rin po sa inyong mga isip at puso, Di po ba? Na walang tinatago ang Vice President at siya'y nagko-comply sa tamang proper forum o tamang ahensya ng gobyerno. Hindi po ang ahensya, hindi po ang institusyon ng Kamara ang dapat pong mag-audit sa isang ahensya o sa isang institusyon ng Vice President o Office of the Vice President. Di ba? Katulad po ninyo, dapat po kayo, ino-audit din po kayo ng COA katulad po ng Office of the Vice President. Pero ano po nangyayari? Kayo na po ang nagpapaka-COA ngayon at ang gusto nyo lang i-audit, mga congressman, lalo sa pangunguna ni Suarez. Di ba? Ang gusto nyo lang po i-audit, yung inyong institusyon ay ang Office of the Vice President. Pero hindi nyo ino-audit ang Office of the President. At hindi nyo rin ino-audit ang mga sarili nyo dahil nagpapaka-COA na kayo. Hindi rin nyo ino-audit ang Speaker, ang buong Senador, Senate President. Di ba? Kaya lalo lang pong nabubwisit sa inyo at nagagalit ang taong bayan, lalo kung nag-iisip. Ang mapapaniwala na lang po ninyo, yung institusyon nyo, mapapaniwala na lang po ninyo, yung nakikinabang po yata sa inyo. Yung nababayaran po yata, nasasapalan, natatapalan, yun na lang. Pero yung mga Pilipino na nag-iisip katulad ni Kamanong, malabo pong maniwala sa mga pinagsasabi nyo, Congressman. Dahil isang opisina lang, tanging sa Vice President lang ang gusto nyong i-audit at hindi pa kayo ang tamang ahensya na mag-audit doon. Meron pong tamang ahensya. Ang COA, hindi po ang Kamara. Magkaiba po yun. Hindi po ba? Ayan. Ngayon, nakikita po natin ang talagang nakikita po natin ang sinasabi nga, kung ayaw mo magpa-drug test, marami kang dahilan, di ba? Marami kang dahilan. Kung gusto mo at wala kang tinatago, ganun po yun eh. Pag wala kang tinatago, madali po ang lahat para sa'yo. Di ba? Madali. Tingnan mo, si Pulong, nagpa-drug test agad sa buhok. Pangatlong beses yan na itest ang kanyang buhok. O gayon, humamon din yung kanyang kalaban. Siyempre, mapapahiya yun. Tumatakbong congresswoman yun. Sa Davao, kalaban ni Pulong. Alangang si Pulong ay nagpatis yung kalaban niya, Nograles hindi magpatis. Kaya nagpatis din. Pero itong karamihan ng congressman na sinasabing young guns o young guns, mga katamay, napakarami pong dahilan, mga katamay. Napakarami pong dahilan. Sila po ang nagpaputok
At sila po ang nagbigay ng intriga sa Vice President, lalo po sa kanyang sinasabing mental issue na sila mismo ang may gawa, na parang may something na raw po ang Vice President at kailangan na po kailangan na raw po ng suriin ng mga eksperto ang pagiging hindi na normal ng Vice President. Sa inyo nang galing yun. Tapos sinagot kayo ng Vice President. Anytime, nagpapacheck siya sa sinasabi nyo. Kaya lang, magpapacheck din kayo. Dahil hindi rin nagtitiwala sa inyong Vice President. Dahil ang tingin nyo sa Vice President, mga congressman, ang tingin nyo sa Vice President ay may mental issue. Ang tingin naman ng Vice President sa inyo, mga adik kayo. Gumagamit kayo ng droga. Ano ngayon? Ano po ang ginagawa niyong dahilan? Napakarami niyo pong katwiran. Bakit po kayo natatakot? Hindi niyo gayahin si Pulong. Walang yaw-yaw, walang interview, walang patama, walang sinabi. 'Di ba? Kayo, ang dami niyong patama, ang dami niyo pong mga rules, ang dami niyo pang mga request. Para kayong mga karaoke, para kayong mga jukebox nung araw na kailangan hulugan pa kayo. Di po ba? Mga tambay, naagulat lang itong mga congressman. Bakit? May tinatago po ba kayo? At gusto nyo pang ipamuka sa Vice President na yung institusyon nyo, talagang kayo ang magsusuri sa mga pondo ng bayan, hindi ang COA. Malabo kayo. Magaling na abogado ang Vice President, mga congressman, lalo po sa inyo, Congressman Suarez. Baka sa bagay, alam naman ng Vice President ang institusyon po kasi ngayon ng Kamara at Senado, talagang basag na po ang pula. Bistadong-bistado na po sa Vice President ang ginagawa po ng institusyon na ito. Ayon na mismo sa Vice President, yung 2 tao lang po dyan. 2 tao, isang Romualdez at isang Saldico, ang talagang humahawak ng napakalaking pera ng bansa. Silang 2 lang ang nagmamanage kung paano po ito galawin, kung paano ito partihin, kung paano ito ilagay, kung saan man, at kung paano ito magdagdag. Na di po ba mga katambay? Sila lang, alam ng Vice President. Mismo yung kanyang ahensya, lagi kong binabanggit. Yung kanyang ahensya, dinagdagan. Yung kanyang proposal budget ng DepEd, dinagdagan ng how many billions na hindi naman ang Vice President ang may gawa sila. Kaya dito po nakikita ni Kamanong, lumalabas po mga katambay. Yung sila ang nagtatanim ng issue, pero sa kanila bumabalik. Sila ngayon ang nabubunyag. Nabubunyag ng taong bayan. Ang mga karakas at yung mga sinasabing may mga lihim yata ito. Bakit mga katambay? Ang daming yaw-yaw. Magpapa-drug test ka lang. Ano sabi ng Vice President dito? Kailangan publiko. Nakahayag sa publiko. Sabay-sabay kayo kasama ang Vice President. Di po ba? Independent. Kamukha ni Pulong. Sa iba siya nagpunta. Nagpa-drug test siya. Hindi siya nagpunta sa hawak ng gobyerno. Di ba? Ganon din si Nograles. Di ba? Si Migs. Pero kayo, ang dami nyo pang yaw-yaw, ang dami nyo pang request na kailangan magpunta pa ang Vice President sa institusyon ng ng Kamara. Para ano? Para gisahin nyo na hindi nyo naman trabaho mag-audit. Ganon po ba? At sumasagot po ang Vice President sa lahat ng kailangan hinihingi ng COA dahil yung tamang ahensya. Yun ang tamang ahensya ng gobyerno na mag-o-audit sa lahat ng pondo ng gobyerno. Tanging COA lang, hindi ang institusyon ng Kamara. Pero ngayon sa bagong Pilipinas, isang abogadong napakagaling na Vice President ang nagsabi, hindi naman kayo COA. Bakit ako magkukomply sa inyo? Ang tangi nyo lang trabaho, tingnan nyo kung saan programa ko dadali ng pondo na binigay ng bayan. Di ba? Ito yung mga programa ko. 2025. O tingnan nyo, silipin nyo. Ngayon, kung hindi nyo nagustuhan yung mga programa ko, di wag nyo lagyan ng budget. Di po ba ganun ang ginawa ng Vice President? Ipinaubaya na sa inyo ang budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Dahil binigay ko na yung proposed budget ko ng 2025. Pero yaw-yaw pa rin kayo ng yaw-yaw. Dahil hindi nyo magawa. Di ba? Doon pa rin kayo. Doon pa rin kayo nakatingin sa 2022. Confidential fund. Pero ang sinasabi nga ni Kamanong, nasaan ang confidential fund nyo?
noong 2022, 2023, 2024. Ganon din ang speaker. Kayo rin, mga congressman. Nasaan din na sa Pangulo? Bakit hindi nyo ino-audit? Hindi nyo pinatatawag ang mga sarili nyo dyan. Mismong sarili nyo, imbestigahan nyo dyan sa institusyon nyo. Isa-isa. Bakit hindi nyo ginagawa? Dahil nga, demolition job. Pabagsakin ng Sara Duterte kasi merong nag-aambisyon. May nag-aambisyon maging Pangulo. Di mo ba? Dahil hindi nyo kayang talunin ang isang Duterte. Tatalunin nyo lang sa gawa-gawang issue. Tanim issue. Tatamnan ng kung ano-anong korupsyon na hindi naman mapatunayan, magtatatlong taon na. Hirap na hirap pa, hirap. Yung sinasabi nyo impeachment, kung talagang may katotohanan yan, napakatagal na, ini-impeach yan. Pero wala. Mas maraming hawak ang Vice President laban sa inyo. Hintayin nyo. Hintayin nyo mga congressman. Pag naging presidente ang Vice President, napakarami po siyang i-audit. Marami po siyang i-audit. 300 plus na congressman kasama speaker. Ma-audit po yan. At mada-drug test po lahat yan. Dahil ipupus po ng Vice President ang batas para sa inyo. Drug test, random, every 3 months. Komento ni Kamanong. Lalo-lalo na yung audit. Kailangan i-audit kayo, mga katambay. Itong dalawang institusyon na ito, na napaka-special na for how many long years. Hindi pa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi pa Pangulo si Pangulong Duterte. Gumagana na po yan. Yung ginawa nyo po, pag-revise ng bill at naging extraordinary expenses nyo ay by liquidation, by certificate lang. Matagal nyo nang ginagawa yan, mga katambay. Panahon pa. Baka panahon pa ni Erap yan. Panahon pa ni Gloria yan, mga katambay. Ginagawa na nila yan. O panahon pa ni Ramos yan, mga katambay. Panahon pa ni Nino yan, mga katambay. Ganun po katindi yan. Dahil matagal na po senador ang dating senador Pampilo Lacson, mga katambay. Hindi pa Pangulo. Ang ating Pangulo, dating Pangulong Duterte, senador na yan. Panahon pa ni Erap, senador na yan. Di ba? Napakarami ng presidente nagdaan. Gloria, Aquino, di ba? Umiiral na yan. Yang sinasabing naging legalized corruption na ng dalawang institusyon. Kaya ito po, basag na basag po. Alam na alam po natin may tinatago po ang mga congressman. Di ba? Bakit ayaw nyo at napakarami yung dahilan? Pag may tinatago ka sa Pilipino, sa taong bayan, syempre, marami kang dahilan. Marami kang yaw-yaw. Di ba? Kaya isa pa mga tambay. Ito po, isa rin malaking problema ito mga katambay. Bakit ko? Lalo si mga Nograles, mga katambay. Mga Nograles. Kasi larga vista ang mga Nograles ngayon, mga katambay. Bakit ko nasabi? Katulad po ni Migs Nograles. Isa pong party list ito. Pero lumaban po siyang representative ng distrito po sa Davao at kalaban si Pulong. Paano kung matalo ito? At ganun din po yung kapatid na mayor. Yung kapatid po na dating sekretary ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Yung anak, di ba? Na Nograles. Yung kapatid, kalaban ni dating Pangulong Duterte. Pag natalo po yan, dalawang Nograles na yan, saan po pupulutin yan? Sa kangkungan. Wala na silang karir. Kasi, olats. Pag tinalo ng Bag-ama yan, tinalo ni Pulong, tinalo ni dating Pangulong Duterte, at may hirapan naman silang talunin ng dating Pangulong Duterte dahil sa dami ng ginawang napakaganda. Unang-una na sa syudad ng Davao City. Sila lang ang nakapagpabago dyan at nakapagpa-asenso. Katahimikan. Nahan dyan. Tapos, merong isa lang na darating na saka walang history, mga tambay. Ayaw na rin ito sa ating mga kababayan taga Davao City. Walang history na nananalo sa Duterte. Kahit yung matandang Nograles na pinagpahinga na. Never nanalo sa Duterte yan. Dahil nga rin sa trabaho.
paglilingkod na binibigay ng Duterte sa Davao na hindi kayang tumbasan ng isang Nograles. Kaya ito, mga katambay, hindi naman pababayaan ito ng bagong Pilipinas nila, mga katambay. Kahit ito matalo ng matalo, baka mabigyan pa ng posisyon sa gobyerno yan. Dahil malakas sila. Sila nga yung pambato, di ba? Pambato sila ng bagong Pilipinas, lalo siguro na speaker, para akala nila, tatalunin nila at gusto nilang matalo ang mga Duterte sa Davao. Malabong mangyari yun. Malabo pa sa sabaw ng posisyon. Yung sinasabi ng isang convicted ng child abuse na si Franz Castro. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Matalo ang mga Duterte. Lalo-lalo na ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Malabong matalo yun. Di ba? Kaya good luck na lang po sa karir ng dalawang Nograles na talagang nagpapakabayani yata. Nagpapakabayani po yata. At ang tinuturing ng mga hero ng dalawang magkapatid na Nograles, ang pinaka-hero yata nila at bayani, ang speaker yata ng kamera ang kanilang bayani at ang Pangulong Marcos ang kanilang hero. Pero ang mga taga Davao City, ang kanilang bayani at hero na buhay ay ang pamilya Duterte. Kasi naranasan nila, nakita nila, naramdaman nila, yung pagbabago ng Davao City sa mga Duterte. Diba? Pero mga Nograles, wala pa silang nakikita. Maliban sa mga sinasabing kung ano-ano, mga hindi maipaliwanag, taga Davao na makakasagot nun. Hindi si Kamanong. Alam na mga taga Davao kung paano magtrabaho ang mga Nograles. Alam din ng mga taga Davao kung paano maglingkod at magtrabaho mga Duterte. Abangan natin yan. I-comment naman kay Kamanong yan mga kababayan natin sa Davao. Pwede nyo po i-comment sa ating comment section, mga kababayan ko sa Davao City, kung anong klaseng politiko sa Davao City ang mga Nograles para talunin nila ang Duterte. At anong klase naman politiko ang mga Duterte para naman matalo ng mga Nograles, di ba? At paano naman tatalunin ng mga Duterte ang Nograles? Di ba? Ganun po yun Kaya dito mga tabay, good luck na lang po. Lalong-lalo po ngayon, nakikita po natin ang mga karakas ng mga congressman. Mukhang maraming itinatago. Sila ang nagbigay ng issue. Sila ang nanira, siniraan nila, pati ang mental issue daw. Parang sinasabi na may mental problem ang isang vice president. Nung sinagot sila, hinamon naman sila. Pero ngayon, marami pa rin silang yaw-yaw. Willing magpa-test. Lahat ng klase sa mental test gagawin ng vice president. Kaya lang, yung drug test lang ang hinihingi sa inyo. Samantalang sa vice president, marami siyang gagawin test. Samantalang sa inyo, isa lang. Drug test lang. Sa buhok. Pero, mukhang may tinatago itong mga ito. Dahil sabi nga, mahuhuli mo raw sa bibig. Dahil mismo isang congressman, proud na proud pa. Ang kanyang mga kasamaang congressman ay hindi natutulog. Madaling araw na, gising pa, malakas na malakas. Active na active sa trabaho. Di po ba yan ang side effect ng mga nagdodroga? Hindi natutulog. Laging gising, malakas, aktibo. Nagtatanong na po si Kamanong. Alam niyo na po ibig ko sabihin, mga katambay. Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po. Sana gusto po na ating malit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod. Siyempre po sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po, mga katambay. Ingatan nawa po kayo. Paalam. Bye-bye.